Gandang araw sa iyo kapatid. Sunday na naman. At ito ang araw na mas dapat natin bigyan ng papuri ang Diyos. Ready ka na ba? Kung ready na, ilabas ang ballpen, notebook, at Bible para mai-take note natin ang mga points sa gagawin natin pakikinig sa salita ng Diyos. At alam mo ba kapatid, maaari ka pa rin makapag-win ng souls through social media. There are 4 steps to do it. Step 1, i-like ang post. Step 2, i-share. Step 3, write a post. And lastly, i-click ang public. Kaya ano pang hinihintay mo kapatid? Sama-sama tayo magbigay ng pasasalamat at praises kay Lord. Don't forget to share! Magandang umaga po sa inyo lahat. Purihin ng Panginoon muli. Narito po tayong lahat para sama-samang magpuri at sumamba sa ating Diyos sa pamamagitan po ng ating online service. Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Disyembre. Napakabilis po ng panahon. Salamat tayo sa Panginoon na umabot po tayo sa ganitong buwan. Bagamat mayroong pandemic, pero hindi po tayo nahadangan nito para hindi po natin siya sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga po sa oras na ito, hindagan po natin ang ating mga sarili para po sa ating gagawing pananambahan at aking po tinatawagan ngayong umaga para magbukas sa atin sa panalangin si Sister Marieta Acero. Panginoon, maraming salamat po o God sa oras na ito, Panginoon, na muli narito kami, Panginoon, upang Ikaw ay aming purihin, aming sambahin at aming pasalamatan sa lahat, Panginoon, ng biyaya na iyong ipinagkaloob sa amin sa buong isang linggo. Sa oras na ito, Panginoon, gabayan mo kami, Panginoon, at samahan sa aming gagawin, lalo higit, Panginoon, si Pastora Divine na siyang mag-i-exhort about giving, si Pastor Louie na siyang magbabahagi ng iyong mensahe sa oras na ito, anuman ang kanyang inihandang mensahe, nawa Panginoon ay magbibigay ito sa amin ng encouragement, Panginoon, upang manatili kami at magpatuloy sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bigyan mo, Panginoon, ng buhay at kapangyarihan ang iyong mga salita sa oras na ito. Tanging ang iyong banal na
Espiritu lamang ang aming inyayahan na siyang magkontrol, Panginoon, sa gagawin namin na ito, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, nawa marami pong bagong kaluluwa, marami pong maabot ng live streaming na ito, Panginoon, upang sila po ay maligtas at lapit na amin sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong gagawin sa oras na ito. Tanging ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang magkontrol, Panginoon, sa gawain na ito. Marami pong salamat, O God. Ikaw lamang ang aming pinapapurihan, ikaw lamang ang aming pinapasalamatan, at ikaw lamang ang aming sasambahin sa oras na ito. Wala kaming ibang gagawin, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon, ang aming maitaas, Panginoon, sa oras na ito. Marami pong salamat, O God, sa iyong papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat. Nasa umagang ito, tayo po ay tutungo sa ating pagkakaloob. Kaya let us prepare our tithes, offerings, shunammite, and pledges. At bago po tayo magbigay, tayo muna po ay dadako sa banal na kasulatan para po magbigay sa atin ng encouragement, magbigay sa atin ng paalala na ito pong ginagawa nating pagbibigay ay naaayon po sa salita ng Panginoon. Kaya ang title po ng aking message about giving is Give to God in Time of Pandemic. So tayo po ngayon ay nasa pandemic, di po ba? So sa ngayon ay magsisiyam na buwan na po, na kung saan ito po ay ating nararanasan. Subalit, salamat sa Panginoon, hindi po ito nakakahadlang para gawin natin yung inuutos ng Diyos sa atin na tayo'y magkaloob sa kanyang gawain. Dito po sa ating babasahin, sa unang hari, Kapitulo 17, mula po dun sa talatang 1, alam niyo po ba na mayroong pandemic sa panahon ni Propeta Elias? At doon po, ang pandemic po noon ay meron pong tagutom na nangyari sa kanilang lugar. Subalit mapapansin natin na sa kabila po ng ganitong kalagayan, ang Panginoon ay patuloy na nagpapala sa kanyang mga anak na willing na sumunod sa kanyang utos. So basahin po natin dito sa unang hari 17 verse 9. Ito po ang sabi. Inutusan po ng Panginoon si Propeta Elias, sabi, pumunta ka sa Sarepta, sa Sidon. Doon ka manirahan. May isang byuda roon na inutusan kong magpapakain sa iyo. Then sa verse 13, sinabi ni Elias sa kanya, doon po sa byuda, huwag kang mag-alala, umuwi ka at gawin ang sinabi mo. Pero ipagluto mo muna ako ng maliit na tinapay mula sa natirang harina at dalhin mo agad ito sa akin, pagkatapos magluto ka rin para sa iyo at sa anak mo. So ano po mga prinsipyo ang ating matututunan sa mga talatang ito na kung saan ang buhay po ng isang byuda ang ginamit ng Panginoon na halimbawa sa atin na kahit po sa panahon na tayo po ay nasa pandemic, nasa panahon na ang tingin natin salat po tayo sa mga pangangailangan, inuutusan pa rin po tayo ng Panginoon na magbigay sa kanyang gawain, sa kanyang lingkod. Ang ginamit po ng Panginoon ay ang kanyang lingkod na si Propeta Elias. Ngayon, tignan po natin, paano po nagbigay at bakit nagbigay yung babaeng byuda kay Propeta Elias. Una, yung katulad po nung nabasa natin doon sa verse 9, ang sabi po doon, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon, may inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon. So dito po, napakalinaw. Kasi po, si Propeta Elias, nung una, ang nagpapakain po sa kanya ay ang uwak. Ang sabi po doon, ito po mga uwak na ito ang nagdadala sa kanya ng pagkain. Ngunit dumating po ang panahon na ito po ay hindi na ginawa ng uwak. Kaya ang sabi naman ng Diyos kay Propeta Elias, yung babaeng balo naman ang gagamitin ko para ikaw ay mapakain.
So kaya dito, kaya po nagbigay yung babae sa propeta ng Diyos dahil inutusan siya ng Panginoon. Alam niyo po, ang pagbibigay natin sa Diyos, kaya natin ito ginagawa, hindi dahil inuutos ito sa atin ng tao. Ito po ay kalooban ng Panginoon. At kung mapapansin natin, bakit yung pangbabaeng balo ang inutusan ng Diyos? Samantalang alam po natin na kapag babaeng balo, ito po ay lubos na nangangailangan. Wala po siyang pinagkakakitaan at talaga pong umaasa lamang siya sa biyaya ng Panginoon. Subalit siya po ang ginamit ng Diyos. Kaya dito, makikita po natin yung isang prinsipyo na ano man ang yung kalagayan, huwag po natin sabihin mahirap tayo, huwag po natin sabihin na wala akong ibibigay, huwag natin sabihin sa Panginoon na salat tayo. Sapagkat alam niyo po ba, sabi nga po ng isang narinig kong preacher, ang mga mahihirap, ang siyang tinuturuan ng Diyos na magbigay. Bakit po? Para maranasan mo ang pagpapala ng Panginoon. At matatagpuan po natin ito sa buhay po ng babaeng byuda. Kaya siya nagbigay sa Panginoon dahil alam niya, ito po ay utos ng Diyos. So, yung po ang unang prinsipyo na nakita natin dito, kaya siya nagbigay kasi alam niya, it was commanded by God. Secondly, she believed that God know her resources. Sabi po dito sa verse 12, sumagot ang babae, alam po ni Yahweh na yung Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot niya ako na may gagatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. So, ang sabi po ng babae, nung inutusan po siya ni Propeta Elias na siya ay pakainin, ang sabi niya, o sige po, magbibigay ako sa inyo. Pero alam po ng Panginoon na ito na lamang ang natitira naming pagkain. So imagine niyo, sabi dito, di ba, pagkatapos niyang lutuin, yung natitira niyang gapatak na langis at kaunting harina, ano po sabi? Handa na kaming mamatay. Kaya sabi niya, bagamat yun na lang ang kanyang resources, hindi niya po yun ipinagdamot, kundi sumunod po siya sa sinabi ng propeta. Dahil ito po ang sabi ni Propeta Elias. Kapag ginawa niya na, sabi niya, sinabi ni Elias, huwag kang mag-alala, umayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit, ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos, magluto ka ng para sa'yo. So yun lang po ang sinabi ni Propeta Elias. At ito po ang pangako sa kanya, sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yung langis sa tapayan hanggat hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay marapating papatakin ng may kapal. Dahil alam niyo po kung ano yung pandemic ng panahon nila, magkakaroon po ng tagutom for almost 3 years. Pero ang sabi po ng lingkod ng Panginoon, kapag nagbigay ka sa gawain ng Diyos, inuna mo ako, ang sabi po ng propeta, hindi mauubos ang iyong harina sa iyong lalagyan at hindi matutuyuan ng langis ang iyong tapayan hanggang dumating po ang panahon na matapos po ang salot ng tagutom. Mga kapatid, hindi po natin alam kung hanggang kailan matatapos ang pandemic ng COVID-19. Wala pong makapagsasabi. Subalit, nakita po natin dito na kapag po tayo'y sumusunod sa kalooban ng Panginoon, hindi po natin katatakutan yung tayo po ay magutom o tayo man ay mawalan ng mga resources. Kung tayo po ay susunod sa Panginoon. Kaya nga po, yung babae, she obeyed by faith. Sinampalatayanan niya yung sinabi nung propeta. Kaya nga, sa verse 15, ang sabi po, ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain, si Elias at silang mag-ina. Kaya nga po, dahil doon, she received the blessing from God. Ano po sabi dito? Sa verse 16, at hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan.
tulad ng pangako ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. So kaya nga po, ang babaeng ito, imagine niyo hanggang matapos yung pong pandemic ng taggutom dahil wala pong ulan na dumadating sa kanila nung panahon na yon. Ang sabi dito, hindi po naubos yung kanilang harina at ang lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng pangako ni Yahweh. Mga kapatid, may pangako po ang Diyos sa atin. Kapag nagbigay po tayo sa Panginoon, di ba? Magbigay po tayo sa Diyos at ang ibabalik niya, siksik, liglig at umaapaw. Isipin nyo na lang, ano po ang naging trial dito pong babaeng balo? 1 meal lang ang kanyang ibibigay. At ang sabi niya, nakahanda na kaming mamatay. Hindi niya pinagdamot sa Panginoon. Ano po ang naging kapalit? Ang naging kapalit, hindi po naubusan ng harina ang kanyang lalagyan at hindi natuyo ang kanya pong langisa kung saan araw-araw meron po silang tinapay at pagkain na kinakain ng kanyang anak kasama po ng propeta. Bakit? Dahil po, hindi po niya ipinagkait sa Panginoon kung ano meron siya. Nagbigay siya nang hindi po siya nagrereklamo, nagbigay siya ng buong puso na may buong pananampalataya, kaya tinanggap niya po yung pagpapala. Kaya nga po sa umagang ito mga kapatid, nais po ba natin na tayo pagpalain ng Diyos? Sino po nakakaranas na sa pandemic na to na walang ka ng trabaho, sa pandemic na to sinasabi natin na yung dating normal na kalagayan natin hindi po natin nararanasan. Pero sa umagang ito, katulad po ng babaeng balo, tumulag po tayo sa Kanya. Ibigay natin sa Panginoon kung ano meron tayo ng buong puso at ang pagpapala ng Diyos ay ating tatanggapin. So kaya nga po, ating po ihanda ang ating mga kaloob. Salamat po sa mga nagbibigay through GCash. Kasi po, ang ating po pagbibigay ngayon sa Panginoon ay sa pamamagitan po ng GCash at ng PDO. At kung hindi nyo naman po maibigay doon, ay pwede nyo pong kontakin yung leader na naka-assign sa inyo para po maibigay nyo ang inyong makaloob at maniwala po kayo, manampalataya tayo, pagpapalain tayo ng Panginoon. Sige po, tayong lahat ay manalangin, itaas po natin sa Diyos ang ating mga kaloob. Ama namin Diyos, marami pong salamat. Tunay nga po o Diyos, kahit panahon ng pandemic ngayon, hindi po Panginoon ito magiging hadlang para magbigay kami sa iyong gawain. Ano man meron kami, Panginoon, kung ibibigay namin to ng buong puso, mayroong pananampalataya na kami, Panginoon, ay hindi mo pababayaan. Alam namin, O Diyos, na matatanggap namin ang pagpapala katulad ng tinanggap ng babaeng balo. Kaya nga po sa oras na ito, pagpalain mo po ang mga kapatid namin na patuloy na nagbibigay sa iyong gawain. Patuloy mo i-bless ang kanilang mga business. Patuloy mo pagpalain ang mga company na kanilang pinapasukan. Ang mga online service, yung mga kapatid namin, Panginoon, ng mga rider. God, I pray na ikaw po magkakaloob ng mga kliyente sa kanila sa araw-araw. At anumang pong mga resources, yung pong mga nag-online selling, O God, lahat ng mga pamamaraan na itinuturo mo sa amin para kami ay kumita, Panginoon, ay pagpalain mo. I-bless mo, Panginoon, at naway matutunan ng bawat isa sa amin na ibigay namin yung para sa iyo. At katulad ng aming napag-aralan, kahit panahon ng pandemic, ang mga anak mo ay mananagana sapagat yun ang iyong ipinangako. I-bless mo ang mga kaloob na ito, patuloy itong magamit sa mga gawain, Panginoon, na amin pong isinasagawa sa mga online service namin, O God, at sa iba't iba pang pamamaraan na kami po, Panginoon, ay nag-evangelize, nagdi-disciple, Panginoon. Salamat po, O God, na alam ko, pagpapalain mo, Panginoon, ang halagang ibibigay ng iyong mga anak. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa inyong mga pagbibigay. At ngayon ay handa na po natin ang ating mga puso't isipan, ang ating mga Biblia, ballpen, notebook para mag-take note kung ano man po ang mensahe na ating mapapakinggan ngayong umaga na dadali po sa atin ang ating mahal na pastor, Pastor Louie Manis.
Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. At minsan pa tayo po ay makakapakinig ng buhay at makapangyarihang salita. At nawa ay napagpala po kayo sa pamamagitan ng inyong pong pagkakaloob ng inyong mga ikapo at saka ng mga handog. Ayan. So may natutunan po tayo sa babaeng balo. Ngayon po ay patuloy po nating pag-aaralan ang makapangyarihang salita ng Panginoon. By the way po, ito pong ating video ay mapapanood po natin sa ating FB page at saka po sa ating YouTube channel. Ayan. Meron na po tayong YouTube channel. Pwede po kayong mag-like, pwede po kayo doon mag-subscribe para po tapos po i-share nyo po sa iba, sa inyong mga kaibigan, pamilya at saka mga kakilala, no? Kahit saan po sila naroroon, pwede po nilang mapanood ito pong ating video upang sa ngayon ay sila din po ay mapagpala at magkaroon ng pagkakataon na makalapit sa ating Panginoon. Okay, salamat po sa Panginoon. At bilang pagre-review, tayo po ay nag-aral patungkol po sa God is a miracle working God, no? Yan po ay yung ating pinag-aaralan last Sunday. So, ngayon po, ang ating pong pag-aaralan, it's all about good steward of God's wealth. Yan. So, yung pagiging mabuting katiwala ng kayamanan na galing sa Diyos. Ayan po, no? Kayamanan galing sa Diyos. Hindi lamang po ito in terms of cash or money, pero marami pong pwedeng masabi na ito po ang ating mga ang tawag dito, yung mga pag-aari natin ngayon ay malaking kayamanan na ipinagkatiwala lamang po sa atin ng ating Panginoon. Kaya tandaan po, ito po ay dapat maging mabuti tayong katiwala ng kayamanan na mula po sa Panginoon. At yan po, babasahin po natin yung ating teksto sa 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19. Yan po, ganito po ang sinasabi. Sabi po ni Apostol Pablo kay Timothy, "Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment." And then verse 18 to 19, "Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasures for themselves as a firm foundations for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life." Yan. So, dito po ay diniscuss ni Apostol Pablo kay Timoteo yung kung paano po pagsasabihan, no, ni Timoteo yung mga mayayaman doon sa kanilang lugar at kung paano po dapat gamitin yung kayamanang galing sa ating Panginoon. Kaya nga kung kayo ay ngayon ay may mga tinatanggap, meron po kayong mga pag-ari, may mga kayamanan tayong tinataglay, yan po ay wag nating sasabihin sa atin sapagkat yan po ay ipinagkatiwala lamang po sa atin ng ating Panginoon. Dito po sa Mateo chapter 25 verse 14 to 30 ay mababasa po natin doon po na kung paano Christ describes believers. So, tingnan mo yung katabi mo kung yan ay believers, ano? Kung siya ay believers o kung ikaw ay believers, ikaw ang tinutukoy sa mga talatang ito. Kaya nga dito, Christ describes believers as stewards, meant to oversee his possession and his affairs. So dito po ay tinawag ng Panginoon ang lahat ng mananampalataya na katiwala. O kung ikaw ay believer, ikaw ay katiwala ng Panginoon o pinagkatiwalaan ng Panginoon sa lahat ng bagay na mayroon ka.
yan man ay talento, lakas, kung ano man meron ka o kayamanan, yan po ay pinagkatiwala lang sa'yo. Po? At ang pinagkatiwalaan para po i-oversee, bantayan, ingatan, at alagaan. Yun pong mga pag-aari ng ating Panginoon. Yan. Kaya nga po, doon sa bagay na yan, sa mga talatang ito, sinasabi po ng Panginoon, nasabi po ng Panginoon doon sa talatang iyon na may pinagkatiwalaan, no? Ibig sabihin ng pinagkatiwalaan, ang Panginoon, mayroong isang may-ari o mayaman na aalis at yung kanyang mga ari-arian, yung kanyang mga possession ay ipinagkatiwala niya doon sa kanyang mga tagasunod o mga kasamahan. May binigyan ng malaki, binigyan ng higit na mas malaki at yung pinakamalaki, no? Ganun po. Depende sa kanilang kakayahan. Pero pagdating ng Panginoon, meron po siyang sasabihin doon sa mga pinagkatiwalaan. Ang una, sasabihin niya po doon sa mga sumunod sa kanya, "Well done, good and faithful servant." Sasabihin niya ng Panginoon as a commendation, no? Sasabihin niya doon sa mga talagang sumunod sa kung ano yung hinihabilin ng Diyos bilang pinagkatiwalaan ng kanyang mga kayamanan. Kaya nga, maaaring sasabihin natin, wala naman po akong kayamanan. Lahat po tayo ay merong ibinigay ng ang Diyos para ating alagaan at yan ay pinagkatiwala sa atin para gawin natin ng maayos at tama. Yung mga bagay na yan, para pagdating ng Panginoon, masasabi niya sa atin, "Well done, good and faithful servant." Kaya lang, in opposite, dito po sa sasabihin ng Panginoon sa mga marunong sumunod, eto po, doon sa mga hindi naman marunong sumunod, ang sasabihin niya, "Wicked and lazy servants." Sasabihin po niya doon sa mga talagang hindi marunong sumunod at hindi mapagkakatiwalaan. Yan po ay mababasa niyo po sa verse 26. And then, ito pong stewardship ay nakapalo po rito yung mga maraming bagay, yung pinagkatiwala sa atin yung ating pamilya, pinagkatiwalaan tayo sa ating karir, pinagkatiwalaan po tayo sa ministry. Ayan, lahat po ng bagay na meron po tayo, kung meron kang pamilya, ipinagkatiwala lang sa iyo yan ng Panginoon. Kung ikaw ay career woman o career man, pinagkatiwalaan ka dyan ng Panginoon. Kung ikaw naman ay merong ministry sa kaharian ng Diyos, pinagkatiwalaan ka lang din dyan ng Panginoon. Okay, so kami po bilang mga lingkod ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1 to 2, ito po ay patungkol sa mga katulad niyang nangangaral ng mga salita ng Diyos. So nabibilang po ako bilang inyong lingkod doon sa mga talatang ito. Sabi po ni Apostol Pablo, "This then is how you ought to regard us as servants of Christ and as those entrusted with the mysteries God has revealed." Verse 2, "Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful." Sa Tagalog po ating basahin, Sabi dito, kami mga lingkod ni Kristo at katiwalaan ng mga hiwaga ng Diyos. Ayan po, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala. Ibig sabihin po, anuman ang aming nalalaman, anuman meron kami ngayon sa pamamaraan na aming ginagamit sa paglilingkod, kami po ay katiwala lamang nito. Kaya nga sabi niya, ganyan ang dapat maging palagay nyo sa amin. So, kami po ay, tanda niyo po, katiwala lang kami doon po sa ginagawa po naming paraan ng paglilingkod sa Panginoon. Kung kami po ay naging leader o naging tagapanguna ng iglesia, pinagkatiwalaan lamang po kami nito.
Ngayon, sa verse 2, sabi niya, ang katiwala ay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Yan po, no? Kaya nga, sabi doon those who has given a trust must prove faithful. So, kailangan ko po, o kailangan ng mga katulad ko, na maging matapat doon sa Panginoon, o sa Panginoong Jesucristo na nagtiwala sa amin upang maging tagapanguna na mga ngaral ng salita ng Diyos sa loob at labas ng iglesia. Katiwala kami sa mga bagay na mahiwaga na posibleng nangyayari at nagagawa po namin, yun ay dahil sa kaloob ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan po. Now, pag-aralan po natin how to be a good steward of God's wealth. Yan. To be a good steward of wealth, number 1, okay, we must be humble. Yan, kung halimbawa po, umaangat ka na sa buhay, o kaya naman meron ka ng tinatamasang kayamanan, kumbaga sa ay dumating sa pagkakataon na ikaw ngayon ay nagkaroon na sa buhay, umangat ka na. Minsan po may mga ganun nawawala yung pagiging mababa. Dati nung medyo mahirap, marami pong ganyan no? Na talagang nung panahon na kailangan niya ang Diyos, lalapit siya doon sa pastor, magsasabi siya, sabihin niya, Pastor, ipanalangin mo naman ako, kapatid, na wealth is a gift from the Lord, no? Yan po ay regalo lang sa atin, kaya nga pinagkatiwalaan lang po tayo ng ating Panginoon. Okay? So we are not the owner of everything that we have, but the Lord Himself. Okay? So, number 2, to be a good steward of God's wealth, number 1, we must be humble. Then number 2, we must put our hope in God, not in wealth. Ayan. So, ilagay daw po natin yung ating pag-asa sa Diyos, hindi sa kayamanan. Kasi marami nga po na talagang may pera na, pag may pera na, para bang hindi na nila kailangan ang Diyos. Diba? Yung iba nga po, okay lang sana kung pinanganak siya na may kaya na, mayaman, no? Pero hindi pa rin po dapat yun. Pero mapakarami po na may hirap, no? Naging Kristiyano, nakakilala sa Panginoon, okay? Pagkatapos, nagpa-pray, humiling sa Diyos na siya ay iangat, bigyan siya ng magandang hanap buhay, and then God granted their request. Kaya lang, ang nangyari, nakalimutan naman ang Panginoon. Nung magkaroon na at umangat ang buhay, nakalimutan na ang Diyos ang nagbigay ng kayamanan. Kaya nga, ang nangyari, doon na nakadepende sa kanilang kayamanan, doon na nakadepende sa kung ano ang meron sa kanila at hindi na nagtiwala o umasa sa ating Panginoon. Kaya nga dito, sabi na Apostol Pablo kay Timoteo, verse 7, no? Sabi diyan, command those who are rich in this present world not to be arrogant, okay? Nor to put their hope in wealth, which is uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Ayan, tingnan po, sabi niya, sabihin mo sa mayayaman na huwag magmataas. Ito po, huwag magmataas, huwag silang umasa sa kayamanang di mananatili, kundi sa Diyos na masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa ating ikasisiya. Yan po, no? We must put our hope in God alone. Kaya nga po, why we should not put our hope in wealth? Why? Because it is uncertain. Number 1, it is uncertain. Ang ibig sabihin po ng uncertain, di mananatili. Ito po ay mawawala. Kaya nga po marami pong mayayaman, no? Bigla na lang na bankrupt. Ayan. Bigla na lang pong nawala. Bigla pong kahit bangko pa ngayon, no? Hold up. Yung mga naglagak ng pera sa bangko, alam na po natin yan, no? May mga, kaya nga po, di ba yung Bangko Pilipino, natatandaan ko pa po yun, no? Sikat na sikat po nun yun.
nung kabataan ko po yun. Ang Bangko Pilipino, subok na matatag, subok na matibay, biglang na-bankrupt. Nawala yung tibay, nawala yung tatag, kaya lahat ng meron pong inilagat na kayamanan doon ay nagsisisi. Dahil nakadepende yung kanilang buhay sa kayamanan. Yung iba po ay talagang makakabalita ka na dahil nawala yung pera, nagbaril po sa sarili. Okay? So, pangalawa, it will tends to fly, madaling mawawala. Okay, so madaling mawawala. Sabi po sa Proverbs 23, verse 5, sabi po dito, cast but a glance at riches, and they are gone, for they will surely sprout wings and fly up to the sky like eagle. Pagkat madaling mawawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Kaya nga, we must not put our hope in wealth, but we must put our hope in God alone. Okay? Sa Diyos lang po natin itiwala kasi nga po siya ang nagbibigay. Kaya nga po sometimes nung umaangat ka na, nakalimutan mo ang Panginoon, na ayaw ng Panginoon na ikaw malayo dahil sa kayamanan. Kaya ang ginagawa ng Diyos, hindi mo yung nararamdaman, unti-unti tinatanggal ng Diyos yung kayamanan na kung doon na lagi mong inaasahan at nawala yung pag-asa mo sa Diyos. Kaya nga hinahayaan ng Diyos na mawala yung kayamanan mo para noon makapalapit ka uli ng tuluyan sa Kanya. Kasi nais ng Diyos na sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon, we must put our hope in Him. We must put our hope in God alone. Kaya nga po, kung nakikinig ka mabuti, i-comment mo dyan sa comment section, sabihin mo, I will put my hope in God alone. Yan, i-comment mo po yan sa comment section, no? Para po, talagang nakikinig ka, at yung pananampalataya mo ay napatungo na sa ating Panginoon, hindi na po sa kayamanan, hindi po masama ang yumaman. Okay? Now, bakit kailangan nating ilagak yung ating pag-asa sa Diyos? Ito po, ang sabi po ng verse na yun, no? Who richly provides us with everything. Siya yung nagbibigay ng kayamanan, no? Ng lahat ng bagay sa atin, para sa ating ikasisya for our enjoyment. At sinabi din po ng Bible, He will never leave us nor forsake us. Tandaan niyo po, ang kayamanan, ang yaman, mawawala, unti-unti, iiwanan ka niyan. Oh, iiwanan ka ng kayamanan, pero ang Diyos, kahit ano ang iyong kalagayan, kaya ikaw ay maging mahirap, kaya ikaw ay nasa middle class, kung ikaw ay nandun sa first class, kung ikaw ay yumaman na ng yumaman, hindi ka iiwanan ng Panginoon as long as yung tiwala mo at pag-asa ay nakalagak para lamang po sa Kanya. He will never leave you nor forsake you. Tandaan niyo po, pangako yan ng Panginoon kapag ang Diyos ang nagsalita. Ginagawa po yan. Ginagawa. Asahan mo yan, gagawin niya ng Panginoon. Tingnan po natin, no? Merong isang magsasakang mayaman. Dito po, yun po yung matatagpo natin sa Lucas chapter 12, verse 16 to 21. Okay. So, ito pong farmer na ito, ang sabi dito, the wealthy farmer thought he was secure because he stored up wealth in his barn. Ang istorya po nito ay nagbigay ng kwento ang Panginoon patungkol sa isang mayamang magsasaka na yung bukirin niya ay umani ng masagana. Umani po ng masagana. Sabi ng mayamang ito, ang sabi ng mga magsasakang ito, sabi niya, wala na akong paglalagyan ng aking inani dahil puno na lahat ng aking kamalig. Ang gagawin ko, magpapatayo ako ng napakalaking kamalig. At doon ko i-stack lahat ng aking inani. Pagkatapos sasabihin ko, wala na akong kailangan. Gagawin ko, magsasaya na lang ako, di na ako makangailangan kahit anumang kalagayan, no? Kaya lang, sinabi ng Diyos sa kanya,
kung babasahin niyo po yan, no? Lucas chapter 12 verse 16 to 21, sabi ng Diyos sa kanya, hangal. Tingnan niyo po hangal, sabi ng Diyos, ngayong gabi, babawiin ko ang iyong buhay. Sino ngayon ang magmamana o makikinabang ng lahat ng iyong pinaghirapan? Ayan po. Kaya nga po, dapat hindi po tayo magtiwala doon sa kayamanan sapagkat yan ay bigay lang sa atin ng Panginoon. Dapat doon tayo magtiwala sa nagbibigay ng kayamanan. Yan. Kaya nga ito po, tingin po, Christ used this as a warning to us not to put our focus on wealth instead of God. Amen po ba? Dapat hindi po natin i-focus kasi ang kayamanan ay, sinabi ko nga po, hindi masama ang yumaman. Kasi po, ang Diyos natin ay mayaman, dapat ang kanyang mga anak ay mayaman. Now, ang kagandahan po, ang advantages na kinikilala mo ang Diyos, ang nagpayaman sa iyo, ay dapat lalo kang napapalapit sa Kanya. Lalong ginagamit mo yung kayamanan, lalo na kung ginagamit mo yung kayamanan na nasa sa iyo, sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagpupuri sa Diyos, sa pagtulong para sa gawain ng Panginoon. Pero kung dahil sa kayamanan na tinanggap mo buhat sa Diyos, ayan pa magiging daan para malayo ka sa Diyos. Tandaan mo mga kapatid, ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos din ang nag-aalis. Yan. Kaya nga po, this is a warning for us. Yun pong mayamang magsasaka, dapat hindi po ganun ang maging attitude natin, no? Ito pong magyamang magsasaka na ito, instead na tumulong sa mga mahihirap, ang ginawa po niya lahat, no? Sakim, no? Sakim po kasi ito, no? Ang ginawa niya, inipon niya lahat, no? Ng kanyang mga inani at in-stock po para po maging sarili niya lahat. Wala po siyang naisin na tumulong sa mga nangangailangan, no? Kasi po, ang akala niya, hindi na siya mamamatay. Binawian ng buhay. O detigok, o pagkatapos nun, yung kamalig niya na punong-puno ng inani, sino ngayon ang makikinabang? O, kaya, alam niyo po, kung ang kayamanan lang natin ay hindi tayo hinahawakan, dapat tayong humahawak sa kayamanan. At alam natin kung saan ito dadalhin dahil yan, ipinagkatiwala lang po yan sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! Ngayon, eto po, dahil mayaman ka na, meron ka na mga pangangailangan, sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, okay? Ito po ay sa verse 18, no? We must be rich in good deeds. So to be a good steward of God's wealth, we must be rich in good deeds and sacrificial giving. Dito na po tayo, papatungo po tayo doon sa bagay na ito na hindi maintindihan ng marami, lalo na po mga Kristiyano. Nagkaroon po ng pandemic, no? Nawala na po yung paggawa ng mabuti at saka yung tinatawag na sacrificial giving. Sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo, sabi niya, command them to do good. Command them. Pag sinabing command, ito po ay utos. No? At to be rich in good deeds, na magpakayaman sa paggawa ng mabuti. Magpakayaman sa paggawa ng mabuti. Okay lang sana na maging mayaman ka materially, pero dapat mayaman ka rin sa paggawa ng mabuti. And to be generous and willing to share, yon, na marunong kang magbahagi sa iba ng kayamanan na tinanggap mo sa Panginoon. Sapagkat dapat tayo po ay dapat channel of blessing. Channel, parang alulod lang po, no? Ang alulod, hindi po dapat nababarahan yung butas dahil pag nababarahan, talagang masisira po yung alulod. Ayan. Kaya nga po, di ba, pag umuulan, yung alulod dapat laging malinis para
Yung tubig, dire-diretsong dumadaloy. So, ganun din po dapat sa buhay po natin. We must be a channel of God's wealth. Okay? Amen po ba? Sabi dito, commanded to do good, to be rich in good deeds, to be generous and willing to share. Kaya po si Jesus, ano po? Jesus set an example on how to give sacrificially. Alam niyo po yung ginawa ng babaeng balo, she gives sacrificially. No? Bakit? Kasi nga, wala na siya. Di ba? Doon sa Lucas, ano po? I think 19 verse 21, no? Ay, kung di po ako nagkakamali, yung pong babaeng balo habang ang Panginoon ay nakamasid doon sa nagbilalagay ng abuloy, 3 kusing lang yung ibinigay ng babaeng balo kasi yun lang po ang kanyang kayamanan. O, yun lang ang kanyang kayamanan. Pero binigay pa rin po niya, nakita ng Panginoon yun, sacrificially ibinigay po niya. Dahil alam niya, once na ibinigay niya ito, mag-aani siya. Dahil alam ng Diyos, ano po, hindi yung laki, kung hindi rin yung liit, kung hindi yung puso ng taong nagbibigay. Si Jesus ay nag-set ng example sacrificially. Dito po sa 1 Corinthians, okay? Dito po makikita po natin, sabi dito, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake, He became poor, so that you through His poverty might become rich. Yan po ay matatagpuan po natin, okay? Diyan po sa Korinto, sabi dito, alam nyo kung gaano ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman tayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Okay. So, sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, yan po ang nakasaad, no? So, si Dorcas ay isang halimbawa na siya po ay tumulong, no? Bagamat siya po ay may kayamanan, pero ginamit po niya yung kayamanan para tumulong po sa mga mahihirap, no? He is a believer who lived in Joppa, used her wealth to help the poor. Yan po ay sabi sa Acts chapter 9 verse 36. Okay. Ang sabi po rito, in Joppa, there was a disciple named Tabitha. In Greek, her name is Dorcas. She is always doing good and helping the poor. So yan po, isang babae sa Joppe na alagad ng Diyos, ang pangalay Tabitha, sa Griego ay Dorcas, na ang ibig sabihin ay usa. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Ayan, okay. Then secondly, ay si Lydia. Yan po, si Lydia was a wealthy seller of purple clothes. She used her home to host the early church. So, pinagamit po niya yung kanyang bahay, no? Siya po ay mayaman, no? Pero hindi po niya inaari na sa kanya yung kanyang bahay, ang kanyang kayamanan, bagkus nag-host po siya para sa mga believer na magtipon doon sa kanilang bahay at doon po sila ay nananalangin. Ang sabi po dito, when Paul and Silas left the prison, they returned to the home of Lydia. There they met with the believers and encouraged them once more, then they left town. So yan po, sa paglabas ng bilangguan, sila Pablo at Silas ay nagtuloy sa bahay ni Lydia. Dinatnan nila roon ang mga kapatid. Nakita niyo po, nandun sa bahay ni Lydia yung mga believers, yung mga kapatid sa Panginoon. So bago sila umalis, no, bago sila Paul umalis, tinagubilinan nila na magpakatatag sa pananampalataya ang mga ito. Ayan, tingnan niyo po, mayroong mga example sa Bible, mga karakter sa Bible, na talagang ginamit nila yung kanilang kayamanan to help the poor, to help the believers, to help the unbelievers. No?
ginamit nila yung kanilang kayamanan para sa pagkakawang gawa. Okay. So, ayan po. And then, the scripture teaches that believers should always strive to grow in their giving. So, ang banal na kasulatan ay nagtuturo na bawat mananampalataya ay dapat nagiging malago sa pagbibigay. Nakakalungkot nga po no? May babasa po tayo sa Biblia, yung mga taga-Macedonia, no? Yung mga taga-Macedonia ay kahit na talagang sila ay napakahirap, pero ang sabi po doon ni Apostol Pablo, no? Sila ay nagkaloob higit pa sa kanilang kaya kahit na sila ay dumadaan sa pandemic. Pero ngayon po, no? Ang mga Kristiyano, hallelujah, marami po tayong mga kasama, dumaan lang ang pandemic, hindi mo na nakita. Dumaan lang po ang pandemic, hindi na nagkaloob. Dumaan lang po ang pandemic, wala na. Nakakalimutan na ang paglilingkod sa ating Panginoon. Pero praise the Lord doon sa mga nananatili na talagang sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Hallelujah! Sila po ay nasa Biblia. Sila po ay talagang naturuan ng patungkol sa salita ng Diyos at ito'y kanilang ipinapamuhay. Ang sabi po ni Apostol Pablo dito po, no? Sa 2 Corinthians 8:7, ano po? Sabi diyan ay sa Tagalog, kayo'y tanyag na sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. So, nag-excel na po yung mga taga-Korinto sa mga bagay na yon. Pero sinabi ni Apostol Pablo, sabi niya, sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. So, sikapin, no? Na manguna sa pagkakawang gawa. Dito po sa English, see that you also excel in this grace of giving. So, doon po sa biyaya ng pagkakaloob, kailangan po ay nag-excel din po tayo. Hindi lamang po doon sa mayroon tayong pananampalataya, magaling tayong magsalita, marami tayong kaalaman, no? At tayo talagang kumikita at nagiging sagana at marami po tayong maitutulong sa masasabing pagmamahal doon po sa lingkod ng Panginoon. But it's not enough. Kailangan tayong mag-excel when it comes to giving. Ano po? When it comes to giving, lalo na kung meron naman talaga tayong kakayanan. Pero kahit wala ka pong kakayanan, dun nga nasusubok yung atin pong pagbibigay. Pagdating na kung saan sa akala mo ay kailangan mo, pero once na ibinigay mo yan sa Panginoon o ipinagkaloob mo sa mga nangangailangan, tandaan mo kapatid, na pagpapalain ka ng ating Panginoon. Kasi nga, Diyos naman ang nagbibigay. Diyos ang nagkakaloob. So, hindi natin nakakamtan kung ano ang meron tayo. Yun ay hindi dahil sa ating taleno, hindi dahil sa ating lakas, hindi dahil sa kung ano man ang meron tayong mga kakayanan para magkaroon tayo ng mga bagay na tinatamasa natin ngayon. Yan po ay ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga pag ginawa po natin na tayo nag-excel, hindi lamang po sa kung ano pa mang bagay, but in the grace of giving, alam niyo po, God love a cheerful giver. Ayan. So, tandaan niyo po, mahal ng Diyos yung masaya na nagbibigay. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, no? Not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ayan po. Maliwanag po na sinasabi ng Biblia na iniibig ng Diyos yung nagbibigay ng masaya. No? Basahin natin sa Tagalog para mas malinaw. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. So hindi po sa pilitan po ito. Kailangan ikaw mismo ang magpapasya. Kasi ang tinitingnan ng Diyos ay yung puso mo o yung puso natin. Kung yun bang ibinibigay natin ay talagang voluntarily o dahil sa napilitan ka lang.
Kasi pag napilitan ka lang, wala pong pagpapala na pwedeng bumalik sa iyo. Ayan. Kaya nga sabi dito, ang kailangan ay maluwag sa loob. Okay. At di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. And then, kapag ginawa po natin yan, God is able to bless us abundantly. Do you believe in that? Na kapag ginawa mo, na lagi kang nagkakawanggawa, lagi kang nagbibigay, especially sa gawain ng Panginoon, kahit na during this pandemic, nagbibigay ka sa Panginoon, tandaan niyo po, hindi ka magkukulang, bagkos pagpapalain ka ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga po, sabi po dito sabi ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God is able to bless you abundantly. God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Kasi, di ba, ganun ang Panginoon eh. The more na ikaw ay dinadaan na lang ng blessing, of course, hindi lang dinadaanan kasi tinatamasa mo rin yung blessing na yan. Pero ibinabahagi mo sa iba, the more na gano'n ang ginagawa mo, ang Diyos hindi niya pipigilan yung pagdaloy sa atin ng pagpapala. The more na tayo ay nagtatanim, mas marami tayong inaani. Kaya nga sabi na sa Tagalog, magagawa ng Diyos. Isipin niyo po yun, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo o tayo sa lahat ng bagay. Pag sinabing lahat ng bagay, not only in terms of money, but in terms of health, but in terms of knowledge, in terms of wisdom, and everything, no? Higit pa sa ating pangangailangan, sabi po ng banal na kasulatan, upang may magamit tayo sa pagkakawang gawa. Pasasaganain, no? Pasasaganain, we will experience Jesus' promise. Ano po, doon sa John chapter 10 verse 10, I came here on earth just to give you an abundant life. Yun. Kaya maranasan po natin yun, no? Tandaan po natin, kapag nagbigay tayo ng masaya, no? Tandaan niyo po, God loves a generous and cheerful giver. And then number 4, to be a good steward of wealth, okay, we must pursue God's reward. Okay, so yan po, may reward na mangyayari kapag nangyari sa atin na kahit tayo umaangat, kahit tayo mayaman, o anuman ang ating kalagayan. Una, dapat we must be humble. Secondly, we must not put our hope in wealth. Ayan. Then, we must put our hope in God. And then, we must pursue God's reward. Okay. And yung isa po pala ay, we must be rich in good deeds and sacrificial giving. Okay. So, dito po, sa number 4, we must pursue God's rewards. No? Tandaan po natin, sa bawat ginagawa natin, magbuhat ng tayo makakilala sa Panginoon, no? Lahat ng ginagawa natin, naka-record po yan. At bawat ginagawa po natin, meron pong kapalit na gantimpala. Di ba? Nung nag-aaral po tayo sa school, ako nung elementary po, elementary hanggang grade 6, no? Dahil sa talagang ala akong ginawa, kundi magbasa, mag-aral po noon, merong gantimpalang nakalaan. After ng school year, meron pong reward na binibigay ang mga teacher pag nakita nila na talagang ginagawa mo kung ano yung dararapat mong gawin as a student. So, anong reward? You will receive honorable mention. Ayan. Hindi po horrible mention, honorable. Ako po ay naging first honor from grade 1 to grade 6. So, yun po. Kasi po, nag-aaral na mabuti. So, kung sa lupa may mga nagbibigay ng reward, how much more si God? How much more our Father in heaven? Once na makita niya
na talagang tayo sumusunod sa kanyang kalooban, alam nyo po, meron siyang reward na tayo po ay matatanggap. Okay, sabi po dito sa sa kanya pong salita, no? In this way, they will lay up treasures for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is true life. Yan po ay sa verse 19, no? Ng atin pong teksto sa verse 19, no? Sa Tagalog, sabi sa ganitong paraan, sila makapag-iimpok para sa hinaharap. Pag sinabi pong hinaharap, okay, mamaya po makikita natin ano yung hinaharap at magkakamit ng tunay na buhay. So, sa atin pong gagawin na ginagawa, ano po, na pagtulong sa kapwa, pagbibigay, at saka yung kagalakan na tayo po ay tumutulong, nagbibigay sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan, especially nagbibigay tayo para sa gawain ng Panginoon at sa mga lingkod ng Diyos, meron pong incentives na ibinibigay ang salita ng Panginoon o ang Diyos. Sabi dito kay ni Paul, to incentive does Paul give the wealthy for being generous. Number one, okay, abundant giving has two rewards, no? Number one, riches in heaven. So, nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit, no? Nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit. Tandaan niyo po, kaya nga sabi ng Panginoon sa Mateo, sabi niya, huwag tayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa dahil dito ay maraming tanga. Ay, marami pala naninirang tanga. Hindi po pala tanga, no? Okay. Kasi, kundi mag-ipok tayo ng kayamanan sa langit. Yan. So, riches in heaven. Doon natin tatamasahin, ano po, yung mga naimpok natin dito sa lupa. And then, an abundant life on earth. So, while we are here on earth, we will experience abundant life. Makakaranas tayo ng kasaganaan. No, hindi lamang po doon sa langit, kung hindi maging dito sa lupa. Kaya nga 'di ba, doon sa Lord's Prayer, sabi ng Panginoon, mangyari ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Siyempre doon sa langit talagang puro kasaganaan, wala ng gutom, wala ng hapis, wala ng sakit, no? So kung sinabi ng Panginoon, mangyari yung kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit, dapat dito po puro kasaganaan din ang tamasahin ng lahat ng mananampalataya o mga disipulo ng Panginoon. Yun nga lang po, dapat ay hindi tayo malalayo sa ating Panginoon. Dapat po yung kayamanan na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay maging way para lalo po tayong lumapit sa Kanya. Kasi the more we close to Him, the more we will receive wealth. Nandaan niyo po ito, ang sabi ng Bible, kung nasaan ang ating kayamanan, naroon din ang ating puso. So nasaan po ba ang ating kayamanan? Kung may kayamanan ka po na literally ay money, ano po, we must be a good steward of God's wealth. When we say God's wealth, it is not yours. Hindi po yan sa'yo. We will just entrusted by God. Tayo po ay sadyang pinagkatiwalaan lang ng Panginoon. And dapat po, pagdating ng Panginoon, tulad ng ating pinag-aralan, sabihin niya sa atin, well done, good, and faithful servant. No? Naway wala po sa ating masabihan na lazy, no? At walang kwentang alipin. Wala po sanang ganon, no? Wala po sana sa atin na mapagsabihan na talagang wala tayong kwentang alipin dahil hindi tayo pwedeng pagkatiwalaan. Kaya nga sa oras nito mga kapatid, isipin mo, no?
Kung ano man ang meron ka ngayon, yan po ay pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. It's either malaki, o maliit. Tandaan nyo, it's either malaki o maliit, no po? Yan po ay galing sa Diyos at pinagkatiwala lang sa atin. Ngayon, kung kaya natin pagyamanin kung ano yung pinagkatiwala sa atin, tandaan nyo po, ang Diyos ang magbibigay ng higit na marami. Ang mapagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki. Kaya nga ganun po, di ba? Pag pinagkatiwalaan tayo sa malaki, mas pagkakatiwalaan tayo sa higit na mas malaki. Kasi, the more na tayo nagiging trusted, po, servant of God, mas marami po ang dadaloy na biyaya sa buhay po natin. Lalo na po kapag talagang ang sinusuportahan natin financially, ano po ay ang gawain ng Panginoon. Tandaan niyo po, kahit tayo online, kahit na po sabihin natin wala po tayong physical gathering, maaaring sabihin natin wala pa tayong inaupahang building, pero tandaan niyo po mga kapatid, meron tayong gastos. No? At nagpapasalamat tayo at talagang we always declare, hallelujah, by faith na lahat ng patuloy na sumusuporta sa gawain ng Panginoon kahit tayo po ay online and not physical, nagpi-physical gathering, ay patuloy na dumaloy sa kanilang buhay ang pagpapala ng ating Panginoon. Amen? So, tandaan po natin, we must be a good stewards of God's will. Paano? We must be humble. Secondly, hallelujah, we must not put our hope in wealth, but we must put our hope in God. And then thirdly, we must be rich. Ano po? In doing good and in giving sacrificially. We must be rich in that. And then we must pursue God's rewards. So yan po, tandaan niyo po yung apat na yan. Pag yan po ay nasa atin, tandaan niyo po, wala po tayong kakailanganin pa. Ha? Sapagkat alam natin na kaya tayo sumasagana ay dahil tayo'y pinapayaman ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Palakpakan ng ating Panginoon. Glory to God. So, sa oras pong ito, tayo po muna ay manalangin bago tayo tumungo sa communion. Hallelujah. Tayo po ay dumulog sa Diyos sa oras na ito. Dakila namin Diyos, nagpapasalamat po kami na sa tagumpay na amin pong minsan pa itinamo, Panginoon, sa amin pong ginawa, O Diyos, na pagsamba, pag-aaral ng iyong salita sa araw na ito ng linggo, Panginoon, na kung saan, Lord, this is your day, O God, hallelujah. Ito po, Panginoon, ang araw na kung saan, Lord, ay dapat lahat kami sumasamba, lahat kami nagpupuri, lahat kami nagpapasalamat. At maraming salamat po sa iyong mga salita na aming pinag-aralan on how to be a good steward of the wealth that you have entrusted to us. At kung paano po namin ito gagamitin, Panginoon, just to give glory to your name, O Lord. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa at yung mga kapatid po o mga anak mo, Panginoon, na habang umaangat ay lalo po silang nagiging close sa iyo, lalo po silang naglilingkod sa iyo, lalo po silang nagkakaloob para sa iyo, lalo po sila, Panginoon, na talagang nagpupuri sa pamamagitan ng kayamanan na ipinagkaloob mo sa bawat sa kanila. Lord, continue to overflow in their lives the blessing, hallelujah, that you want them to receive, O God. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so palakpakan po natin muli ang Panginoon. Praise the living God. Hoping ay may naintindihan po tayo sa atin pong ginawa, na sa atin pong pinag-aralan, that we must be a good steward of God's wealth. Now, we will go to our communion. So hoping na na-prepare niyo po ang inyong communion elements. Ayan, yung pong tinapay at saka po juice. Okay?
Ang tinapay po ay simbolo ng katawan ng ating Panginoon na nasugatan at pinahirapan. Sa sugat na yun, hallelujah, tayo po ay mga nagsigali. At sa katas ng ubas na simbolo ng banal na dugo, na tayo po ay pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan, at gayon din ay patuloy na nililinis araw-araw sa lahat po ng ating mga karumihan. Kaya nga this is the two special benefits of communion. Jesus' body wounds brings total healings. Sa 1 Peter chapter 2 verse 24, sabi po doon, by Jesus' stripes, He receives from His body, we are healed. Okay. And then Jesus' blood brings total forgiveness. Hebrew 9:22, for without the shedding of the blood, there is no remission of sin. There is no forgiveness of sin. Ayan. Kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya nga, salamat sa Diyos, salamat sa Panginoong Jesucristo, dahil sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, nandito tayo at patuloy na nakakalapit at nakakasamba sa Panginoon. Malaya tayong makalapit sa kanyang presensya dahil sa kanyang ginawang pagtubos sa bawat sa atin, sa ating mga kasalanan, doon sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kaya nga sa oras nito, mga kapatid, itaas po natin ang tinapay at ang tatas ng ubas, at ito po ay ating idulog sa Panginoon at patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, na sa oras na ito, minsan pa, you have given us the opportunity to partake, hallelujah, this Holy Communion, O God. Nadalain ko, Panginoon, na Ikaw ang siyang manguna sa bawat isa sa aming nakikisa ngayon. Sama sila naroon, O Diyos, Lord, naway maramdaman nila ang kapangyarihan ng iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan po ng amin pong pagpapartake, O Diyos, ang pagkain ng tinapay na simbolo ng iyong banal na katawan at pag-inom ng Diyos na simbolo ng iyong banal na dugo. At ito po linisin mo, O Diyos, at nawa habang ito'y habang tinapay aming kinakain at ang Diyos ay aming ininom, maluwalhati ka, Panginoon, at mataas sa aming buhay ang iyong banal na pangalan. At ito'y lagi naming gagawin, Panginoon, hallelujah, bilang pag-alaala doon sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon. Lord, hallelujah, wala kaming magagawa kundi purihin ka, pasalamatan ka, sambahin ka, Panginoon, at ibigay ang lahat ng kataas-taasang pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sabay-sabay po natin kainin tinapay. Hallelujah. Then, inumin naman po natin ang juice. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Let us praise the Lord. Let us give thanks. Hallelujah. And let us clap our hands before Him. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Woo. Glory to Jesus. At ngayon naman po, mga kapatid, bilang pagwawakas, hanap po natin ang ating mga Biblia. Lagay po natin sa ulo. Tandaan po natin that the Bible is the final authority. Hallelujah. And the Word of God is the power of those who believe for the salvation. Hallelujah. Of those who believe. No? This is, the Word of God is the power of God for the salvation of those who believe. Hallelujah. So tayo po yung manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat po, Diyos, dahil yung ginawa na pagbibigay sa amin ng tagumpay mula sa simula hanggang sa ngayon, kami ay pansamantalang magtatapos sa amin pong ginawang pagsamba sa iyo sa araw na ito, Panginoon. Lord, naway taglayin po namin ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu. Hallelujah, sa lahat ng oras at pagkakataon at ang kapangyarihan ng iyong mga salita na amin pong pinag-aralan, Panginoon. Ito po ay patungkol on how to be, how we are going to be a good steward of the wealth that you had given us. Lord, hallelujah, help us to be humble. Help us, Lord God, to put our hopes in you, not in wealth. Help us, O God, to be rich in good deeds and in giving sacrificially. And Lord, help us, Lord God, to pursue all the rewards that you want us to receive, O God. Salamat po, Panginoon,
At sa oras na ito, Lord, I pray to each and every one of us, Lord God, sa mga nakikinig, sa mga nanonood ng video ito, Panginoon. Lord, I pray for them, O God. Lord, abutin mo sila, Panginoon. At patuloy, O Diyos, na Ikaw ang siyang makakilos sa bawat isa sa kanila. Lord, kung meron mang nakapanood na sakaling talagang sobrang yaman o mayaman, Panginoon, naway patuloy niya, Panginoon, na naranasan ang kapangyarihan ng iyong salita at siya nahipo nito, Diyos, at magawa niya ng maayos at tama kung paano, Diyos, na pinagkatiwala mo lang sa Kanya o sa kanila ang mga kayamanan na kami ngayon ay kanila pong tinataglay. Lord, marami pong salamat. Maging kami, Panginoon, bagamat hindi kami mayaman, subalit meron kaming kakayanan na gamitin kung anong meron kami, Panginoon. Just to glorify your name, Lord, ay matuto kaming magbigay generously, cheerfully, Panginoon, upang sa gayon ay magtamurin kami ng mga pagpapala at sumagana ang aming buhay, Panginoon, not only here on earth, but Lord, we will save riches in heaven. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ng aming bansa. Salamat na patuloy na pong nagdi-decrease ang number, Panginoon, ng mga nabavirus ng COVID-19. And we believe, Lord God, sooner or later that the Philippines is COVID-19 free. And thank you, Lord God. Bless our President and all the leaders that you have put in the positions, to Lord God, sa kung saan man sila naroroon, Panginoon. Salamat po. And we thank you, Lord. We bless your name, O God. We praise your name and we glorify your name, O God, in Jesus' mighty name. And all these things we pray. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. Okay, praise God. Okay, hallelujah. Paalala po, meron po tayong sa Wednesday, praise the Lord, online prayer meeting, and welcome again on Sunday in our Sunday online sambahay. Praise the Lord. Amen.